Dalawang barkong pandigma ng Hapon ang bumisita sa bansa para makipagsanay kasama ang Philippine Navy upang mapalakas ang interoperability ng dalawang bansa habang ipinasilip naman ng South Korea ang pangatlo at pang-apat na barko sa 6 na order ng Pilipinas na Raha Sulaiman class. Alamin na buong detalye mamaya. At sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, tila mapurnada pa ang pag-atake ng Amerika sa Iran matapos mapaulat na nagkaroon ng problema ang isa sa pinaka-advanced na aircraft carrier ng Amerika. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dalawang barkong pandigma ng Hapon ang dumaong sa Davao City kahapon para sa isang goodwill visit at pagsasanay. Ang mga barko ng Japan Maritime Self-Defense Force ay ang veteranong destroyer na GS Yamagiri at ang advanced anti-submarine destroyer na GS Sharinui. Mainit namang sinalubong ng mga opisyal at sasakyang panghimpapawid ng Philippine Navy ang mga Hapon habang sila ay papasok sa Golpo ng Davao. Kaya't nagpasalamat si Captain Takashi na commander at pinuno ng delegasyon ng Japan Forces sa muling mainit na pagtanggap sa kanila makalipas ang 3 taong na huli nilang bumisita sa lugar. Provides our young officers with essential training and valuable opportunity to deepen friendship with the people of the Philippines. Binigyang diin naman ni Commander Renante Velela na pinuno ng Naval Forces Eastern Mindanao na ang pagbisita ng Hapon ay higit pa sa isang courtesy call. Papalakasin umano nila ang interoperability sa pamamagitan ng ibinabahaging kasanayan at profesional na pamilyaridad kahit na sa mga settings na hindi operasyonal. Interoperability is na i-enhance natin or na i-strengthen natin through sustained engagement with them. So sa continuous engagement, sa shared practices and professional familiarity, doon na yung interoperability natin. Samantala, bininyaga naman kaninang umaga ang isa sa 6 na barko ng Philippine Navy na BRP Raha Sulaiman bilang formal na pagpasok nito sa serbisyo, habang ipinasilip naman ng Hyundai Heavy Industry ang pangatlo at pang-apat pang kasama nito na patuloy na ginagawa sa South Korea na pinaniniwalaan na ang BRP Raha Humabon at BRP Sultan Kudarat, habang ang BRP Raha Lakandula naman ay malapit na ring matapos ang mga pagsubok. At sa ibang balita naman, nakaranas ng umano'y signal jamming ang mga barkong pangisda at Coast Guard ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard kahapon na may hinala na maaring ginawa ng China ang nasabing signal jamming. There's no other country na mapag-iisipan natin who would jam our internet connectivity every time we go closer sa Baho de Masinloc. Definitely, it will be the People's Republic of China. Sinabi ni PCG Commodore J. Tariela na nawawalan ng signal ang mga satellite internet constellation na Starlink unit ng mga barkong Pilipino sa tuwing nag-ooperate sila malapit o nasa loob ng 24 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Samantala, muling nilinaw ni Senador Rodante Marcoleta na ang kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa pagsuko sa Kalayaan Island Group ay puro hypothetical lamang umano at hindi isang mungkahi sa patakaran. Pinuna rin niya ang kanyang mga kritiko dahil sa umano'y maling pagbanggit at maling interpretasyon sa kanyang pahayag. Ako kailanman hindi ko sinabi, I'm trying to remove the KIG from the territory of this country. I never, not even a suggestion. Alam po ninyo, it was misquoted several times here. When we were meeting at the CA, I was only trying to emphasize 2 things. The difficulty of plotting the West Philippine Sea because of several obstacles. There are 3 articles of the UNCLOS that will be contradicted if we will encircle the West Philippine Sea with the KIG. Pero hindi ko po problema yon. Problema na ng NAMRIA kung paano natin gagawin. I hope we can help NAMRIA plot the map of the West Philippine Sea in our lifetime. Pero hindi ko kailanman sinadjust. Sinabi ko lang, napakahirap talaga kako. Alam mo, after 14 years, you may want to look back at Administrative Order number 29, which was issued by President Pinoy
in 2012. At that time, he already instructed the NAMRIA and the Department of Foreign Affairs to prepare the necessary maps and charts with coordinates and submit them to the United Nations and notify all relevant international organizations, including the International Hydrographics Organization, for the purpose of plotting a West Philippine Sea map as the western side of our country. I was telling them, maybe, I just said maybe, the difficulty lies in the several obstacles that they will encounter. Kasi nga nasa high seas na lahat yun eh. I'm not talking about territory. I'm only talking about the West Philippine Sea. How we can encircle that part of the ocean, most of which is already the high seas. Kasi nagbiro lang ako. It was a hypothetical statement when I said, well, you want to give up the KIJ para ma-encircle mo. But that was highly hypothetical. It was not even a suggestion. Sabi ko pa nga kung pwede lang nating ilipat sana sa EEZ natin, but you cannot do that. Only God knows. Or only God can do that. So, General, so many times, I'm being misquoted by several people, including a retired justice of the Supreme Court. In due time, we will meet all them. Kasi naggawa na po ako ng resolution. I will ask the NAMRIA and ask all these people trying to paint me as the villain and they as the national hero of the Philippines. At dagdag na balita, ayon sa report ng ilang media ay tila mapupurnada pa ang posibleng pag-atake ng Amerika sa Iran dahil nagkaroon ng problema ang isa sa pinaka-advanced na aircraft carrier nito na USS Gerald Ford. Ayon sa ulat, ang patuloy na mga issue sa vacuum-based sewage system ay nagpapahirap sa operasyon ng kanilang nasa 4,600 na tauhan dahil sa mahaba umano ang pila bago ka makagamit ng CR. Ang USS Gerald Ford ay mayroong mahigit sa 650 na palikuran na konektado sa isang vacuum collection system, ngunit nagkaroon ng bara at pagkasira ng vacuum system nito. Pero kalaunan ay kinumpirma naman ng US Navy na ang pagkasira ng vacuum system ng aircraft carrier ay walang epekto sa kakayahan ng misyon sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon, habang nanawagan naman ang ilang mga bansa sa mga sibilyang nasa Iran na lumikas na habang may pagkakataon pa o di kaya ay tumungo sa mga ligtas na lugar at umiwas sa lugar na malapit sa base militar ng Iran. The planned US attack on Iran has a hitch. Most of the bomb-targeting crew are busy queuing for toilets on the lead vessel, the USS Gerald R. Ford. This is not a joke. A set of emails was obtained by NPR, a US public broadcasting group, revealing that toilet wars have broken out on board the most expensive ship